Magandang araw po muli sa inyo. Ngayon po ay ika-6 ng buwan ng Disyembre, taong 2025. Ah, 2 linggo ho tayong hindi nakapag-upload dahil naging busy po ako sa aking hanapbuhay. Kaya ngayon ay susubukan po natin muling makapag-upload at bigay ng opinyon. At sana po samahan niyo po ako at pag-usapan ho natin ang iba't ibang mga pangyayari sa ating bansa, 'no? Ang dami po nangyari sa nakalipas na 2 linggo at ang naiisip kong gustong-gusto ko talagang magbigay ng opinyon at talagang hindi ko mapigilan na mapa-react dito sa mga pangyayaring mga tatalakayin natin, 'no? At sa ngayon po pag-usapan po natin yung naging hindi pagdalo ni Bato de la Rosa sa Senado, ano. Pero bago po 'yan, sana po huwag niyo pong kalimutan na kayo po ay mag-subscribe dito, magkomento, mag-like, mag-usap po tayo. Tignan ho natin ano po ang mga bagay na maaaring matutunan natin sa mga pangyayaring ito at matuto talaga ho tayo, hindi lamang po sa paraan ng politika kundi sa ating pamumuhay, 'no? At ito po kasi pag-uusapan natin ay mga bagay na nasa batas din, gaya ng mga napag-usapan natin sa nung mga nakaraan. Ano, ito pong si Bato de la Rosa ay kung mapapansin ho natin, simula po nung lumabas at pinalutang ni Ombudsman Boyeng Remulla na mayroong, um, arrest warrant o warrant of arrest na nailabas ang ICC, International Criminal Court, eh bigla akong naglaho. Malayong-malayo ho sa Bato de la Rosa na noon ay naghahamon pa na kung sakali man siya aarestuhin. Hinamon pa noon ang dating Senador Antonio Trillanes na siya mismo ang pumosas sa kanya. Ano? Ganun ho katapang ang Bato de la Rosa na nasaksihan natin sa mga nakalipas na panahon na handang magpa-aresto para lamang mapagluto niya ang kanyang tatay Digong doon sa The Hague. So, lumutang na ang issue na siya aarestuhin di umano ng ICC. Kung inyo pong maalala, ang ICC po isang napakahalagang korte po yan, international. Kung inyo pong maalala, nung yung nasirang na mayapang magaling na Senador Miriam Defensor Santiago, ang kauna-unahang babae at Southeast Asian na nailuklok sa pagiging hurado ng ICC noon, bagamat hindi siya nakaupo sapagkat siya ay nagkaroon na nga ng sakit at sa kalaunan namatay na. Napakaganda sana ng ating imahe doon dahil nagkaroon tayo ng isang Miriam Defensor Santiago na napili nila para maging husgado doon sa International Criminal Court. Mga bukod tanging nilalang at matatalinong personalidad lamang nakakapasok doon sa pamamaraan ng pagboto. Subalit ito na nga, nadungisan at ngayon ay nandoon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Bato na di umano ay meron ng arrest warrant ay hindi yan nagpakita sa Senado. Ano po ba ang epekto nito at bakit ba ang ibang tao ay nanggagalaiti o hindi maintindihan bakit ba mahalagang pag-usapan ang hindi pagdalo ni Bato de la Rosa sa Senado? Una po, siya po ay halal ng taong bayan. Doon po sa Article 6 ng ating konstitusyon, malinaw naman po sa legislative branch natin na meron silang kakayahan na disiplinahin ang kanilang mga miyembro. At kasama doon, kung magsiset sila ng rules tungkol sa attendance, bakit po ba mahalagang pumasok ang senador? Pag-usapan ho natin ito. Bakit po mahalagang pumasok ang mga mambabatas? Una po, obligasyon nila na mag-isip at kumuha ng mga batas para mapaganda ang sitwasyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi nila ito magagawa kung wala sila doon. Pangalawa, makakaapekto rin ito, posibleng makaapekto bagamat isa lamang si Bato de la Rosa, para maantala ang maraming mga bagay sa Senado na maaaring umapekto sa buhay ng Pilipino. Dahil po sa Senado at sa lower house, sa House of Representatives, kailangan po ng quorum.
Kailangan po ng mayorya para makapagsimula ng sesyon. Kaya yung sa mga kongreso sinasabi nila na hindi naman daw palapasok. Dapat nga makonsensya sila at ang mga nire-represent na ng lugar dapat maintindihan, tama pa ba ang binoboto nila? Nagboboto sila ng representante nila na hindi sila kinakatawan doon sa sesyon? Kaya kung wala pong quorum, wala pong sesyon. At pangatlo ho, may mga chairmanship po itong mga taong ito. Bagamat si Bato de la Rosa ay vice chairman at hindi mismong chairman ng ilang committee, importanteng nandoon siya katulad lamang nung deliberasyon ng isang hearing nila. I think it was about budget na si Senator Gatchalian ang nandoon dahil siya naman ang chairman pero vice chairman si Bato, ano? So nag-decide na lang ang chairman na ituloy kahit wala yung vice, ano. Napakahalaga sana na magpasabi man lamang, ano, kung hindi makakadulo o hindi. Pero pinakamagandang pag-usapan ho natin, tayong mga Pilipino, hindi ba natin deserve na magpaliwanag kayo bago kayo ba'y papasok sa inyong sinumpaang tungkulin kung saan kayo niluklok? Kung hindi po ba dapat lamang na makarinig kami ng dahilan bakit kayo wala? Hindi po ba sa ordinaryong Pilipino kung hindi ka pumapasok sa iyong trabaho, no work, no pay, hindi ka naman po pwedeng hindi basta pumasok at babayaran ka ng kumpanya mo o ng pinagtatrabahuhan mo. Minsan nga, absent ka lang, hinahanapan ka pa ng sangkatutak na dokumento, medical certificate, at kung ano-ano pa. Hindi ba tayo, Pilipino, ay dapat lamang pagpaliwanagan ni Senator Bato de la Rosa? Bakit? Yan yung tanong na dapat na sinasagot niya, hindi dinadaan sa mga kung ano-anong dahilan na kesyo political, whatever. Nasa loob siya ng politika mismo eh. Ano? At sinasabi niya noon na buo ang loob niya kung sakaling siya aarestuhin, kung totoo man na meron siyang arrest warrant. Hindi deserve ng mga Pilipino na ang binoto nila sumusweldo 300,000 pesos mahigit yan kada buwan, pumasok o hindi. Samantalang ordinaryong Pilipino na ang minimum wage ay nasa 600 ata, 600 pesos ata ang minimum wage. Pag hindi pumasok, hindi bibigyan. Hinahanapan pa ng kung ano-ano. Minsan ang medical certificate mas mahal pa doon sa minimum ng taong yon. Samantalang itong mga ito, no work, no pay, hindi tumatalob sa kanila. Dahil tama rin si Senator Tito Soto, wala naman talagang rules na ganon. Ang magagawa lang, mag-file ng complaint sa Ethics Committee para imbestigahan at makastigo ang mga pangyayaring ito kung kailangan parusahan si Senator De La Rosa. Bagamat ngayon, wala pa namang nagpa-file ng complaint, ano, at na ginagawa rin niya sa lower house na hindi naman talagang pumapasok ang ilan. Kahit nga yung mga kilalang mga personalidad doon, alam natin yung uma-absent eh. 'Di ba? Kaya dapat ang Senado mismo, sa pananaw ko, dapat mag-file ng complaint. Sino po ba dapat mag-file ng complaint? Kahit sino po, kahit sino ordinaryong Pilipino. Pero hindi po ba mas pinakamatibay nito kung mismo mga senador ang mag-file ng complaint? Dahil unang-una, mas alam nila ang detalye kung ano ang nangyayari. Pangalawa, kumbaga sa kumpanya, di ba mas mabigat kung ang mismong supervisor ang magfa-file ng complaint laban sa isang tao dahil mas matimbang ang kanilang nalalaman? Kasi kung ordinaryong Pilipino, bagamat pwede naman, mas tingin ko mas dapat senador mismo, ang mayorya mismo ay mangialam. Kasi po, ang standard do natin, matagal na po natin binabatikos. Unang-una sa konstitusyon, ang pamantayan para maging lingkod bayan ay hindi naman gano'n kataas. Basta ikay born citizen, natural born Filipino citizen, na able to read and write, residente ka ng bansa o ng lugar mo sa a certain period of time, 'di ba? Yun lang naman ang mga halos ang mga requirement para ikaw ay maging lingkod bayan basta maipanalo mo ang eleksyon.
Hindi katulad ng ibang mga trabaho, hinahanapan ka ng diploma. Pero pagdating sa attendance, bakit ang baba pa rin ng ating pamantayan? Bakit kailangan bayaran pa rin sila ng taong bayan sa kabila ng mga pinagsasabi nila na handa silang maglingkod ng buong puso? Yan yung mga bagay na dapat isaalang-alang kung gusto mong pumasok ng serbisyo publiko. Gusto mo maging public servant, dapat handa kang maglingkod bayan. Yun ang ibig sabihin ng lingkod bayan eh, di ba? Pero hindi natin maintindihan bakit hanggang sa mga panahon nito, wala namang rules na ginagawa o wala namang ethics complaint na ipinapasa pa. Napaka magandang pag-usapan yan sa ethics complaint. Anong klaseng absences ba ang ginagawa ni Bato de la Rosa? Habitual absences na ba to? Kasi continuous po siyang hindi pumapasok. Isang buwan na ata o mag-iisang buwan na. Diba? Deserve ng mga taong bayan ng Pilipino na panagutan nila ito, sagutin nila. Kasi sumasweldo kayo eh. Dapat, gawin nyo rin sa mga mamamayang Pilipino na, makakatanggap sila ng bayad kung sakaling hindi sila makapasok ng trabaho dahil sa mga importante at totoong at reasonableng dahilan. Hindi dahil sa kung anumang political agenda nila. Sana po ay maging aral ito sa mga botante na huwag tayo basta-basta magluluklok dahil lamang panahon nila ngayon, sikat sila ngayon. Pag-isipan nung natin nasan ang loyalty ng mga kandidato. Nasa taong bayan ba o nasa partido nila o sa ilang politiko? Ano ba ang mga nagawa ng mga politikong yan? Lagi po tayong mag-isip sana. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po. Ulit po, don't forget to subscribe, share, and like. Mag-upload din po ako mamaya ng iba pa pong video ko. Ngayon lang po ako nakagawa uli. Maraming salamat po.